Ipinagdiwang ng mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Idil Fitir. Ang mga nasa Davao, panalangin daw ang kapayapaan, hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong mundo. Makibalita tayo kay Helen Quinianola ng GMA Davao. Libo-libong Muslim ang nagtipon sa Chonco Field sa Davao City para gunitain ang Idil Fitir, ang pagtatapos ng Ramadan o isang buwang pag-aayuno. Paniwala ng mga Muslim, ang pagtatapos ng Ramadan ang simbolo ng kanilang paglaya sa mga nagawang kasalanan. Tapos nila yung pagsakripisyo na bawat Muslim ay nagsakripisyo sila. Kaya natapos nila na yung 30 days na yan, na masaya sila. Alhamdulillah, okay naman po. Maganda ang pagkiramdam namin, nakasurvive ang Ramadan namin. Malusog ang katawan namin, walang sakit, nawala yung mga ibang mga acidic kasi nagagamot po ng Ramadan. Kasama raw sa kanilang ipinagdasal ang kapayapaan hindi lang sa Mindanao kundi sa buong mundo, lalo na sa mga gulo sa Middle East. Ipinagdasal din nilang gabayan ni Allah ang bagong Pangulo. Sana ma-achieve na maano nila ang kaguluhan na ma-achieve nila ang peace and lasting. Sinali namin si Mayor sa prayer namin na dapat sana siya ay good health sa paghawak niya na bilang isang presidente sa Pilipinas dahil siya lang ang gigabayan ng Allah na siya ang mamuno ng Pilipinas dahil siya siguro ang makapagbago sa Pilipinas. May mga Muslim ding sabay-sabay na nanalangin sa Quezon City Memorial Circle para sa pagunita ng Idil Fitir. Matapos magdasal, nagmistulang napakalaking picnic ground ang QC Circle. Umpisa pa lang ng Ramadan, kumbaga nag-iipon na ako araw-araw para ihanda ito sa araw na ito. Kumbaga kahit wala, halos mangungutang na lang para meron ng mahanda. Kasama sa mga nagdiriwang doon, ang 10 taong gulang na si Morsed Pamnagun na masaya pang ipinakita ang baon ng kanyang pamilya. Pasok ngayon? Opo, dahil nakatin kami sa Ramadan. Okay. Pero taon-taon ba kayo nakaka-attend? Nandito talaga kayo sa circle? Hindi po, paminsan-minsan lang. Significance ng araw na ito ay yung reunion, family reunion. This is a family day. Paalala ng National Commission on Muslim Filipinos. Dagdagan na lang yung prayers. Isama na lang sa prayers yung nangyayari. Hindi naman napigilan ng masamang panahon ang mga Muslim sa Ilocos Norte at mga karatig probinsya para makiisa sa pagdiriwang sa moske sa lungsod ng Lawag. Dahil siksikan na sa loob, may ibang sa labas na lang nanalangin. May ilang nagtayo pa ng tent. Sa Cebu City naman, may mga dayuhang nakiisa sa pagdiriwang. Ang Association of Cebu Muslim Professionals and Entrepreneurs nangako ng suporta kay Pangulong Duterte. Hiling nilang maging mapayapa na sana sa Mindanao. Sabay-sabay rin ang pananalangin ng libo-libong Muslim sa iba't ibang bahagi ng Cotabato City at Maguindanao. Pero reklamo ng ilang residente ng Cotabato City, may ilang nagpapaputok daw ng baril sa gitna ng pagdiriwang. May slag nga raw na bumagsak sa hood ng isang sasakyan sa Barangay Rosary Heights 6. Sa kabutihang palad, walang tinamaan. Nagpaabot na rin ng pagbati sa mga Muslim ang Malacanang. Pati na ang Presidential Advisor on the Peace Process na si Secretary Jesus Dureza. Helen Quinianola, Nagbabalita, Pilipinas.